Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, magpapahinga muna ang Team USA ng 2 araw bago sumabak muli sa South Sudan. Pero kahit man mapapalaban sila sa kanilang susunod na laro, marami pa rin naman ng mga analyst ang nagsasabi na nananatiling unbeatable ang Team USA dahil kina Kevin Durant, Stephen Curry at LeBron James. Yes mga idol, sa kabila ng edad ni LeBron at 39 years old, malapit nang mag-40 sa December, kinakatakutan para naman nga siya ng ibang mga teams dahil hanggang ngayon napaka-impressive, napakagaling ng ipinapakitang performance nito bilang isang all-around player. Pinatunayan para naman ito kontra sa Serbia na halos lahat ng bagay kayang-kaya niya gawin kahit pinapalibutan siya ng napakaraming mga superstar simula sa pagiging isang facilitator, scorer, rebounder at maging defender. Kaya dahil dyan, marami nga po mga fans, analysts at maging mga former NBA players ang nagsabi na si LeBron talaga ang GOAT o greatest of all time, lalo pat hindi nga daw ito kayang gawin ni Michael Jordan sa edad nito noon na 40 years old, at yan ang pagkakaiba nilang dalawa sa isa't isa. Bago yan, ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at ngayong Paris Olympics at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Samantala, matapos nga pong mapahiya si Jason Tatum laban sa Serbia, matapos siyang ibangko at hindi dito paglaruin ni Coach Steve Kerr, pinagtatawanan nga siya. Sa katunayan, maging ang dating NBA player na si Dwight Howard nakisali na rin naman dito matapos siyang mag-post sa social media habang nire-recruit nito si Tatum para maglaro sa kanilang liga sa Taiwan. Ayon dito, ikagagalak nga po niya kung maglalaro ang isang NBA champion na si Tatum sa Taiwan League, gayong sinisigurado nga po niya literal magdodomina ito ng todo, kagaya na lamang ng nagawa niya at ng kanyang mga dating kakampi na sina DeMarcus Cousins at Quinn Cook. Pero kung kilala nga po ninyo ang isang Dwight Howard, hindi rin naman nga ito isang uri ng pagre-recruit, bagkus isa lamang nga itong pag-post ng katatawanan, gayong halos lahat ng mga superstar simula pa last season na hindi nagkaroon ng magandang performance, iniimbitahan nito na maglaro sa Taiwan. Sa kabilang banda, kahit man ang South Sudan ang lowest ranked na kupunan na nakapasok sa Paris Olympics, hindi na rin naman sila minamaliit ngayon ng ibang mga bansa matapos nilang masabayan at pahirapan ang USA sa kanilang exhibition game at matalo ang Puerto Rico sa kanilang unang game sa group stage. Dahil dito, marami nga pong nagsasabi ngayon na sila ang dark horse ng kompetisyon, gayong kayang-kaya nilang talunin ang halos lahat na makakalaban sa Olympics. Yes mga idol, ganyan kalakas ang national team ng South Sudan, ngunit hindi rin naman yan mangyayari kung hindi dahil sa presidente ng kanilang federasyon na si Luol Deng. Sa katunayan, ayon sa lumabas na balita, siya ang personal na gumagastos para sa national team simula sa gym, hotel at plane tickets, lahat nga po ng mga yan simula sa kanyang sariling bulsa, at ginagawa niya ang mga ito sa nakalipas na 4 na taon. Ayon pa dito, para nga po magkasya ang kanilang budget, pahirapan nga po ang naging training ng kanilang mga players at ang kanilang travel papunta sa Paris. Ngunit lahat rin naman yan nalampasan nila sa kagustuhang maglaro at makapag-compete sa Olympics. Kaya grabe nga po ang kanilang saya matapos nilang makuha ang kanilang unang panalo laban sa Puerto Rico. Kaya saludo kay Luol Deng at lahat ng miyembro ng national team ng South Sudan. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol. Maraming salamat po.